Basahin natin muli ang Genesis chapter 22, verse 16 to 17. Ganitong sabi sa Genesis chapter 22, verse 16 to 17. At sinabi niya, sumumpa ako sa aking sarili, ika ng Panginoon, sapagkat ginawa mo ito at hindi mo ipinagkaila sa akin ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak. Tunay na pagpapalay kita at paramihin ko ang iyong binhi, na gaya ng mga bituin sa langit at mga buhangin sa baybayin ng dagat, at makakamit ng iyong binhi ang pintuang bayan ng kanyang mga kaaway. Alam nyo, hangad natin ay pagpapala. Pero hindi lang basta pagpapala ang ating hangarin sapagkat nagbibigay ang Diyos ng napakataas na pagpapala. Kaya ang tema natin ngayong gabi ay hangarin natin ang pinakamataas na pagpapala. Alam niyo ba na ang malaking problema ng tao ay hindi pera, hindi karamdaman, hindi ang kahirapan, kundi ang kasalanan. Kaya naman, dahil sa problema ay kasalanan, dakil ang Diyos sapagkat siya nagpapatawad. Kaya ang pinaka-greatest joy ng tao ay ang grace of God, ang biyaya ng Diyos. Alam niyo, kung ako ay pagsabihan ng Panginoon, ihanda ko na yung sarili sapagkat ikaw ay mamamatay na, so bago ako mamatay, hihiling at papipiliin ako ng Diyos na humiling ka na kung anong gusto mo bago ka mamatay. Alam nyo, titiyakin kong hindi ako hihiling ng kayamanan. Dahil sa kayamanan, alam natin, sumunod natin sa mundong ito. Nagkaaway, magkakapatid, magkaibigan, magkulang, at walang kapayamaan. Wala talagang nagkakagumpay pagdating sa kayamanan. At yan ay pagsamantala lamang. At tiyatyakin ko rin, hindi ko rin pipiliin ang kabantugan. Sapagkat ang kabantugan, walang katiwasayan ng isip. Laging busy. Walang kapayapaan. Ang pinaka-nanais ko, tityakin kong pipiliin ko, ay ang pinakamataas na unod. Walang iba kundi ang mapa sa akin ng Diyos. Sapagkat kung taglay ko ang kaibigan ito, ako'y magkaroon ng Diyos hindi lamang ngayon, kundi maging sa kanyang kariyan. Tulad nitong si Abraham. Si Abraham, pinili niya ang Diyos. Pinili niya ang pinakadakilang pagpapala. Ano itong pinili ni Abraham? Sa ating binasa. Ang pinili niya, mapa sa kanya ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang obedience. Yun ang tanging kailangan natin. Mapapa sa atin ang Diyos sa pamamagitan ng obedience. Kaya dalawang bagay ang makikita at mapapansin natin dito kung ano itong tinanggap ni Abraham at leksyon din para sa atin. Una, kung pipiliin mong sundin ang Diyos, sasayo ang kanyang biyaya. Sasayo ang kanyang biyaya. Na gusto kong basahin ang ating text, verse 17, sa Ingles. Ganito ang pagkakasabi, Genesis 22, verse 17. That in blessing, I will bless you, and in multiplying, I will multiply you, or I will multiply your descendants as the stars of the heaven, and as the sand which is upon the seashore, and your descendants shall possess the gate of their enemies. Yung phrase na unang-una, that in blessing I will bless you, and in multiplying I will multiply you. Makikita natin, ito yung dakilang biyaya. Ito yung tatanggapin at tinanggap ni Abraham dahil sa kanyang pagsunod sa Diyos, imbis na sundin ang kanyang kaligayahan sa kanyang anak, sa kanyang pamilya, at sa kanyang pangalan sa mundo, mas pinili niyang sundin ng Diyos na ihandog siya sa pinakmabigat na pagsubok ito, yung papatayin niya mismo ang kanyang anak. But he obeyed God. Kaya ang sabi ng Panginoon, that in blessing I will bless you, and in multiplying I will multiply you.
Kaya kapag sumasa atin ang Diyos, nasa iyo ang biyayang pabor ng Diyos. Yun yung una. Nasa iyo ang biyayang pabor ng Diyos. Alam natin dito si Abraham, nalagay siya sa isang matinding pagsubok. Napakalaking pagsubok. Kaya kung tayo'y susunod sa Panginoon, tulad ni Abraham, kahit malagay tayo sa pugon ni Nabucodonosor, taglayin natin ang biyaya. Kung malagay naman sa komportabling kama, yumaman ka man, pero kung nasa iyo ang pagsunod at ang biyaya ng Diyos ay sa iyo, taglay mo rin ang biyaya ng Diyos. Kapwa tayo magiging maligaya, alinman ang ating magiging kalagayan. Maghirap ka man, yumaman ka man, taglay mo ang pabor ng Diyos. At hindi lang pabor. Nasa iyo rin ang biyayang pag-ibig ng Diyos. Pabor, pag-ibig, ang pag-ibig ay nagbibigay sa atin ng security. Alam nyo, kapag tayo po ay iniibig, may umiibig sa atin, mayroon akong seguridad. Pag ako iniibig ako ng asawa ko, pangawa ako, secured ako sa kanya. Lalo pa sa Diyos. Kapag ikaw ay obedient, magiging masunurin ka. Alam nyo, naroon sa iyo ang feeling of security dahil ang Diyos ang hinihilig sa iyo. Ano bang sabi? Muli sa ating text, tingnan nyo, damhin nyo ang pag-ibig ng Diyos dito. Damhin nyo ang pag-ibig ng Diyos dito. Ang sabi dyan, that in blessing, I will bless you. And in multiplying, I will multiply you. That's love. Pag-ibig ng Diyos. At hindi lamang yun. Hindi lamang pabor. Hindi lamang pag-ibig. Kundi naroon sa iyo ang security. Tulad ng seguridad ni Moises. Ganun din si Moises eh. Pero ang sabi nga sa Panginoon, Psalms 90 verse 1, ang sabi niya, Lord, you have been our dwelling place in all generations. Secured si Moses. At ganoon din si Abraham. Secure din siya sa kalagayan niya sa Diyos. Sa kasaganahan, Diyos ang kanyang tahanan. Sa kalungkutan, Diyos ang kanyang naging tahanan. Yan si Moises at yan din si Abraham. So kapag pinili natin sundin ng Diyos, unang-una, sasayo ang kanyang biyaya. At ikalawa, kung pipiliin mong sundin ng Diyos, sasayo ang kanyang panig. Kakampi mo siya. May palabas na sa TV, no? Kakampi mo ang batas. Kaya yung may mga kaso, meron silang kakampi, yung batas. Pero minsan, hindi natin naging kakampi ang batas. Pero pag sinabi ng Diyos na kakampi mo, siguradong punong-puno ka. Kakampi mo ang Diyos na basahin natin muli ang verse 27. Tunay ng pagpapalain kita, di ba kakampihan? At pararamihin ko ang iyong binhi. Nagdami ng mga bituin sa langit at mga buhangin sa baybayin ng dagat at makakamit ng iyong binhi ang pintuang bayan ng kanyang mga kaaway. Pati mga anak mo sigurado, magiging matagumpay din sila dahil kapanalig natin ng Diyos. Nasa atin ang panig ng Diyos. So therefore, you are filled. Talagang umaako ka, punong-puno ka. Lalo si Abraham, punong-puno ng pagpapala. Alam natin to dahil natupad sa kanya ang lahat ng pangako ng Diyos. Kasi magiging pagpapala at siya'y pagpapalain, pati ang kanyang mga anak, pinagpapala. Punong-puno si Abraham. Maging sa katandaan niya, alam natin si Abraham ay punong-puno ng Diyos. Hindi lang siya punong-puno ng pagpapala, kundi siya po'y punong-puno ng biyaya ng Diyos. At tayo din naman, mga Kristiyano. Ephesians chapter 4, tayo'y punong-puno ng spiritual blessings in the heavenlies. Dahil ikaw yung minahan ng Diyos, punong-puno tayo ng pag-ibig at mga kayamanan sa kalangitan. At hindi lamang yun, tayo din ay punong-puno ng langit. Kapag panig mo ang Diyos, dahil ikaw naging masunurin, alam niyo, buhay natin nasa langit. Pero mga taong walang Diyos, ang buhay nila nasa impyerno. Di ba?
murahan yan, buhay nito, karabang kayo, nasa impyerno. Pero ang mga Kristiyano masunurin sa Panginoon, sa Diyos, nasa langit. Pag sinabi sa langit, hindi mawawala ang Diyos sa iyo. Psalms 139, verse 5 hanggang 12, kung babasahin natin. Babasahin ko mabilis. Iyong pinaligiran ako sa likuran, sa harapan, at ipinatong mo sa akin ang iyong kamay. Ang gayong kaalaman ay lubhang kahanga para sa atin. Ito ay matayo, hindi ko kayang abutin. Saan ako pupunta mula sa iyong espiritu? Saan ako tatakas mula sa harapan mo? Kung ako umakyat sa langit, sabi, ikaw ay naroon. Kung gagawin ko ang aking higaan na Siyon, ikaw ay naroon. Kung aking kunin ang mga pakpak ng umaga at mga pinakadulong bahagi ng dagat, ako'y tumira, doon may pataklubayin mo ako sa iyong kamay at hawakan ako ng iyong kanang kamay. Nakita niyo ba, buhay ng isang Kristiyano, masunurin? Nasa palibot niya ang langit, punong-puno siya ng langit. At hindi naman siya punong-puno ng langit, punong-puno rin siya ng Diyos. 1 Corinthians 6:19, ano sabi ron? Hindi niyo ba nalalaman na kayo ay templo ng Espiritu Santo at ang inyong sarili ay hindi pag-aari ng inyong sarili, kundi pag-aari ng Diyos. Kaya kung tayo maging masunurin, alam natin tayo'y punong-puno ng Diyos, punong-puno ng langit. Kaya nga, anong kayamanan, anong pagpapala ang nais mo? Pagpapalang kayamanan, pagpapalang kalusugan, ano ba? Uli mo na lahat. Pero para sa akin, ang pinakamataas na pagpapala ay ang mapa sa akin ng Diyos. Dalawa, sabi mo na, mapapasayo ang Pangalawa, mapapasayo ang panig ng Diyos. So, anong leksyon? Alam niyo, realidad dito, napakapalad po ang maging masunurin sa Diyos. Dahil sa Kanya, ang pinakmataas na malagit ng gabi. Nasa Kanya ang pinakmataas na pagpapala. Lahat tayo naghahanap na umangat sa buhay, pero lahat natin, hindi tayo umiiral para sa kayamanan. Umiiral tayo, ang sabi sa Acts chapter 17, para hanapin ang Diyos. At ang Diyos ay ating maangkin upang tayo ay mapuno ng Kanyang presensya, mapuno ng langit, mapuno ng Diyos. Unahin natin hanapin ang Diyos at sundin ang Kanyang katwiran, sapagkat susunod na lamang ang lahat ng bagay. Kaya sabi sa 1 Corinthians 10:31, anong sabi doon? Ano man ang iyong ginagawa, kumain man, uminuman, o ano man ginagawa mo, duhalatiin mong Diyos. Sundin mo ang Diyos. So our goal should be delightful to God. Dapat nagdi-delight tayo palagi sa Diyos. Ang sabi mo sa Psalms 34 verse 4, delight yourself in the Lord and He will give you the desire of your heart. Saan natin ipapahayag ang ating delight? Delight in worship, delight in prayer meeting, delight in obedience sa buong buhay natin. Kung papipiliin kayo o anong hiling ninyo at malaman nyo kayo'y mamamatay na, kayamanan ba pipiliin nyo para magpaka-saya? Kalusugan ba para magpaganda? Kabalpugan ba? Lahat yan, maiiwan lahat. Hangarin mong mapapasayo ang Diyos at hindi ka mag-isip. Tayo na lang. Panginoon, salamat po sa iyong mga salita. Salamat po uli mong buhay. Ang aming pong hangarin, ang aming pinaka-goal, na kayo po'y aming maangkin. Tulad ni Pablo, dahil niya'y maangkin si Kristo. At tinuloy niyang basura lamang ang lahat na maaari niyang pakinabang sa mundo nito. Upang hindi maglagay kailangan ang kanyang puso sa mga material, kundi sa iyo lamang. Salamat Panginoon, sapagkat ito po ang totoong kalagayan ng inyong mga tao. In Jesus' name.